Kung sa tingin mo ay mapapatay mo ko, gaya ng aking mga alagad, ay nagkakamali ka. Ibahin mo ko sa kanila. Ha! Ikaw yata ang mataas ang tingin sa sarili. Tandaan mo, wala kang pinagkaiba sa mga alaga mo dahil pare-parehas kayong mga halimaw! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ito na inyong mapapakinggan ay tungkol kay Calvin, isang binatang ibibigay ang lahat para sa nobya niyang si Emma, kahit minsan ay siya na ang nawawalan. Nang dahil sa labis na pagmamahal niya kay Emma, ay napilitan siyang magnakaw ng isang singsing sa isang namatay ng mayamang matanda. Ngunit lingid sa kaalaman ni Calvin, ang singsing na yon ay isang sandata na panlaban sa mga aswang. Sa pagsalakay ng isang grupo ng mga aswang sa baryo ni Calvin, ay naipit siya sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang mamili sa pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman at pagsalba sa relasyon nila ng kanyang nobya. Ngunit bago po ang lahat, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hindi mapalis ang malaking ngiti sa labi ng binatang si Calvin habang naglalakad isang hapon. May bitbit siyang isang plastik na naglalaman ng titsarong bulaklak. Sa bulsa naman ng kanyang pantalon ay merong isang tsokolate na bagamat hindi mamahalin ay masarap naman. Nakatira si Calvin sa isang maliit na baryo. Nagtatrabaho siya sa isang taniman ng mangga na pagmamay-ari ng pinakamayamang tao sa kanilang lugar na si Don Federico. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang, ay nagkaroon na ng kanya-kanyang buhay ang mga kapatid ni Calvin. Lahat ay umalis sa baryong yon at nagtungo na sa syudad. Kaya mag-isa na lang si Calvin na naninirahan sa kanilang bahay. Sa kanyang paglalakad ay nagulat siya nang may tumapik sa kanyang balikat. Nang lumingon siya ay nakita niya ang matalik niyang kaibigan na si Buknoy na may isang bunging ngipin. Gaya ni Calvin ay nagtatrabaho rin ito sa taniman ng mangga ni Don Federico. Uy, uy, uy! Saan ang punta mo, Calvin? Parang ang saya-saya mo ngayon, ah. Ha, paano hindi ako magiging masaya? Mansa rin namin ngayon ni Eme. Ito nga may dala akong pagkain para sa kanya. Wow! Sana all! Pero teka lang, chicharong bulaklak? Heh, bakit naman yan ang dala mo? Pare, parang hindi mo kilala ang girlfriend mo, ah. Hindi ba ubod ng arte nun? Oh, huwag kang magagalit, ha? Nagsasabi lang ako ng totoo sa'yo. Sandaling natigilan si Calvin. Ang totoo kasi ay hindi kasinungalingan ang sinabi ng kaibigan niyang si Buknoy. Tuwing may espesyal na okasyon, gaya ng birthday o monthsary, ay nahihirapan siyang bigyan ng regalo ang kanyang nobyang si Emma dahil mas tinitignan nito ang presyo ng regalo. Hindi niya ito basta-basta naaaya sa mga mumurahing kainan at ang gusto nito ay magtutungo pa sila sa bayan para kumain sa mga restoran. Mahirap maging nobya si Emma para sa kagaya ni Calvin na hindi malaki ang kinikita. Pero para kay Calvin, may karapatan si Emma na mag-inarte dahil ito naman ang pinakamagandang babae sa kanilang baryo. Kapag sumasali ito sa mga beauty pageant sa iba't ibang barangay, ay madalas itong panalo. Hoy! Hoy, Calvin! Ano na nangyari sa'yo? Heh, bakit bigla ka na tulala dyan? Ha? Wala. May bigla lang ako naisip. Sa tingin ko naman, tatanggapin ni Emma tong chicharong bulaklak eh. Saka,
Hindi lang naman to ang ibibigay ko sa kanya, no? May kasama pa tong tsokolate. Ma-appreciate niya siguro to kasi yung pinambili ko rito ay yung natitira kong pera. Paniguradong asin na naman at toyo ang kakainin ko nito sa mga susunod na araw. Grabe ka talaga magmahal, Chong. Kahit walang-wala ka na, ay magbibigay ka pa rin kay Emma. Pero alam mo, Chong, kung ako ang biniyayaan ng Diyos ng ganyang kagwapong muka, aba, gagamitin ko yan para yumaman. Ang ibig mo ba sabihin mag-artista na lang ako? Ayoko nga. Wala akong talent, no? Tsaka, hindi ako marunong umarte. Di rin ako marunong sumayaw tsaka kumanta. Anong gagawin ko dun? Wala naman ako sinabing mag-artista ka eh. Ang gawin mo, humanap ka ng matrona. yung bang matandang babaeng mayaman na walang asawa. Para kapag natepok, aba, tiba-tiba ka, Chong. Sa'yo lahat ng pera niya. Pero habang buhay pa yung matrona, gatasan mo. Magpabili ka na magpabili ng kung ano-ano at hingan mo ng allowance. Natatawang napailing si Calvin sa sinabi sa kanya ng kaibigang si Buknoy. Nako, Chong, pambira ka, oo. Hindi ko gawain yung ganyan eh. Alam mo naman ang prinsipyo ko, di ba? Dapat patas tayong lalaban sa buhay. Ayoko manloko ng kapwa kasi panigurado na babalikan ako ng karma. Sus! Nagpapaniwala ka sa karma. Tsaka hindi naman panloloko yun eh. Ang tawag doon, pagiging praktikal. Aba, sa hirap ng buhay ngayon, Chong, at sa taas ng bilihin, dapat lang na maging mautak ka na. Oo na, sige na. O paano? Mauna na ako Pupunta pa ako kina Eme. O sige, diyan ka na. Basta, Chong, pag-isipan mo yung payo ko sa'yo Matrona ang sagot para guminhawa ang buhay mo. Naglakad na si Calvin palayo kay Buknoy. Inisip na lang niya na nagbibiro lang ang kanyang kaibigan sa mga sinabi nito. Ngunit habang papalapit na siya sa bahay ni na Emma, ay bigla siyang kinabahan. Hindi kasi siya sigurado kung magugustuhan nga ba ni Emma ang pagkain na dala niya para rito. Ngunit ganun pa man, inisip na lang niya na matutuwa ito dahil ang huling pera niya ang pinambili niya ng mga yon. Nang makarating si Calvin sa bahay ni na Emma na may katamtamang laki, ay kumatok siya sa pinto. Itinago na muna niya sa likod ang dala niyang tsitsarong bulaklak. Si Emma ang nagbukas sa kanya. Napangiti si Calvin nang masilayan niya ang kagandahan ng kanyang nobya. Oh, Calvin! Anong ginagawa mo rito? Hello Emma. Di ba mansari natin ngayon? Nakalimutan mo na ba? Ay! Oo nga pala, no? Sorry. Abala kasi ako sa susunod kong pageant sa kabilang baryo. O sige, pasok ka. Pagpasok ni Calvin, ay pinaupo siya kagad ni Emma. Emma, nasaan ang nanay at tatay mo? Nasa simbahan. Alam mo naman, di ba, kapag linggo, palagi silang naroon. Ay, oo nga pala, no? Linggo pala ngayon. Emma? Happy Mansari. Inilabas ni Calvin ang isang plastik ng tsitsarong bulaklak at ang tsokolate. Nakangiwing kinuha yun ni Emma at hindi niya nakita na masaya ito sa bigay niya. May konting kirot sa puso na naramdaman si Calvin. Chicharong bulaklak at chocolate na nabibili sa sari-sari store? Calvin, 3 years na tayo magjowa, no? Pero hindi mo pa rin ba alam ang mga pagkain na ayaw ko? Pasensya ka na, Emma. Yan lang kasi ang nakayanan ng pera ko Alam mo, buti pa yung mga friends ko Nakakatanggap sila ng stop toys at flowers sa mga boyfriend nila. Kapag nga nagkikwentuhan kami sa mga boyfriend namin, hindi man lang kita may pagmalaki. Flowers din naman yan Chicharon nga lang. Chicharong bulaklak. Saka,
medyo mahal ang kilo niyan ngayon. Anyway, kina mama at papa ko na lang ipapakain tong chicharon bulaklak. Itong chocolate naman, ay ewan, baka ibigay ko na lang sa batang anak ng kapitbahay namin. Emma naman, parang hindi mo naman na-appreciate ang effort ko eh. Alam mo, Calvin, ang drama mo. Sige na, umuwi ka na. Kasi magpa-practice pa ako ng talent ko para sa pageant eh. Bukas na yon, kaya kailangan ko talaga mag-practice. Ayoko pang umuwi. Gusto pa kitang makasama eh. Calvin, hindi ako makakapag-concentrate kapag nandito ka. Sige na, manood ka na lang ng pageant ko bukas. Support mo na lang ako. Support? O sige. Pero uuwi lang ako kung ikikiss mo ako. Isang mabilis na halik sa labi ang ibinigay ni Emma kay Calvin. Matapos yun, ay pinagtulakan na siya ni Emma palabas ng bahay nito. Nais pa sanang makasama ni Calvin ang kanyang nobya dahil mansa rin nila. Pero wala na siyang nagawa, kundi ang umalis. Bagsak ang balikat ni Calvin nang makauwi siya sa bahay niya. Nagluto siya ng kanyang hapunan at mag-isang kumain. Kahit ilang taon na siyang mag-isa sa buhay, ay nakakaramdam pa rin siya ng lungkot kapag mag-isa siyang kumakain. Namimiss niya yung panahon na kumpleto pa sila ng pamilya niyang kumakain sa lamesang yun. Ngunit alam ni Calvin na hanggang alaala na lamang ang bagay na yun, lalo na't nasa malayo na ang kanyang mga kapatid. Matapos kumain at hugasan ang mga pinagkainan, ay nagpalipas ng oras si Calvin sa pakikinig ng drama sa radyo. Bandang 10:00 ay nakaramdam na siya ng antok, kaya nahiga na siya sa papag. Ngunit bago makatulog si Calvin, ay inisip muna niya si Emma. Aaminin niyang nasaktan siya sa paraan ng pagtanggap nito ng regalo niya kanina. Kaya kahit hindi ang unang beses na ginawa yun ni Emma, ay masakit pa rin kay Calvin. Kapag nakikita niyang hindi man lang napapahalagahan ni Emma ang mga simpleng regalo na ibinibigay niya. Kinaumagahan ay maagang nagising si Calvin. Kumain siya ng almusal at naghanda na para sa pagpasok niya sa trabaho. Pagdating niya sa manggahan ni Don Federico, ay agad siyang nagsimula sa pagtatrabaho kasama ang iba pang mga manggagawa. Bitbit ang mahabang kawit, ay sinungkit ni Calvin ang mga mangga na nasa mataas na bahagi ng puno. Ang iba na nasa mababa lang ay pinipitas niya at inilalagay sa kaing na gawa sa kawayan. Pagsapit naman ng tanghali, ay nagkanya-kanya na sila ng pagkain ng mga baon nilang pagkain. Umupo si Calvin sa ilalim ng isang mayabong na puno ng mangga. Hindi na siya nagulat nang tumabi sa kanya si Buknoy. Puno ng iba't ibang ulam ang baonan nito. Ayos ah. Mukhang pumaldo ka na naman sa panghihingi ng ulam sa mga katrabaho natin ah. Punong-puno yung lagayan mo eh. Hehe, sinabi mo pa. Sabi ko naman sa iyo eh, dapat ay madiskarte tayo sa buhay. Hehe, tignan mo. Nakahingi ako kay Kuya Mulong nitong relyenong bangus. Tapos, nakahingi rin ako kay Juan Tamad ng adobong baboy na pinagmantika. Ang sarap. Tapos, binigyan din ako ni Mang Carlos ng baon niyang ginisang gulay. Oh, di ba? Ang dami kong ulam. O ano pang hinihintay mo? Kumuha ka na rito. Pinagsaluhan ng magkaibigan ang mga pagkain na nasa kanilang baonan. Habang kumakain, ay nagulat sila nang lapitan sila ni Don Federico. Matanda na ito, ngunit matikas pa rin ang pangangatawan. Maaliwalas ang mukha ng matanda, kaya hindi ito nakakailang nakausapin. Kahit pa, naubod ito ng yaman. Para kay Calvin, si Don Federico, ang pinakamabait na taong nakilala niya. Bukas ang puso nito sa pagtulong sa kanilang lahat at madali itong lapitan kapag meron silang problema pagdating sa pera.
Don Federico, kayo ho pala. Magandang tanghali po. Kain po tayo. Salamat, Calvin. Pero katatapos ko lang kumain. Siya nga pala, kumusta na pala yung problema sa mga paniki? Narinig ko halos kalahati raw ng mga bunga ang tinira ng mga paniki. Kaya nga po Pero naayos na po namin yun, Don Federico. Nagsabit po kami ng mga lumang CD at plastic na bote sa mga sanga po ng puno para po mag-reflect sa mga poste ng ilaw dito sa manggahan sa gabi. May ilan din pong trap na inilagay si Kaberting. Tapos, trinon na rin po yung mga sanga na sobrang siksikan para hindi na po pamugaran. Kaya yun, medyo nabawasan naman po yung mga paniki na nagpupunta po dito sa manggahan nyo tuwing gabi. Tumango si Don Federico at bahagyang ngumiti. Magaling! Yan ang gusto ko sa inyo. Hindi lang naghihintay ng utos. Ipaabot mo na rin sa ibang trabador ang aking lubos na pasasalamat. Don Federico, tumulong din po ako dun. Ang totoo nga po niyan ako nang hingi ng mga lumang CD sa mga tao dito sa baryo Wala po ban dagdag sa susunod na sahod? Kumbaga pabonus ba? Buknoy, ano ba yung sinasabi mo? Don Federico, huwag niyo pong intindi ng isang to. Nagbibiro lang po siya. Hoy, anong nagbibiro? Hindi ako nagbibiro, no? Dapat lang talaga na may dagdag tayong sahod. Huwag kayong mag-alala at dadagdagan ko talaga ang sahod nyo sa susunod. Nararapat yun sa inyo dahil masisipag kayong lahat. Yun! Ayos! Maraming salamat po sa inyo, Don Federico. Napakabait niyo po talaga. Matapos yun, ay nagpaalam na sa kanila si Don Federico. Pinuntahan nito ang iba pa nilang katrabaho para makipagkwentuhan. Ikaw talaga, Buknoy. Nakakahiya ka. Ala, ano nakakahiya dun? Maganda nga't nalaman na natin na may dagdag pala ang sahod natin sa susunod. O diba, ang galing ko? Kahit na, nakakahiya pa rin yung ginawa mo. Umupo na ang dalawa at ipinagpatuloy ang kanilang tanghalian. Grabe, no? Ang bait-bait talaga ni Don Federico. Ang swerte natin sa kanya kasi siya ang boss natin. Pero, totoo kaya yung kwento-kwento tungkol sa kanya? Na noong malakas pa raw siya, ay isa siyang manunugis ng aswang? Totoo yun, Buknoy. Si nanay mismo nagsabi sa akin. Dati daw kasi, ay palaging sinasalakay ng mga aswang itong baryo natin. Tapos, marami raw na ginagamit na mutya at anting-anting si Don Federico. Kaya napatay niya yung pinuno ng mga aswang. At simula nun, wala nang aswang ang nagtangkang sumalakay dito. Kasi, natatakot na silang lahat kay Don Federico. Kung ganon, utang pala natin sa kanya kung bakit payapa ang baryo natin ngayon. Biruin mo, kung hindi napatay ni Don Federico yung pinuno ng mga aswang, aba, malamang hanggang ngayon ay sinasalakay pa rin tayo ng mga aswang. O baka nga, pugad na ng mga aswang tong baryo natin. Pero nasa na kaya yung mga mutya at anting-anting niya, no? Parang hindi ko nakikitang sinusuot niya Nakatago na siguro mga yun. Saka, wala naman ng dahilan para isuot niya pa ang mga yun kasi wala nang ang mga aswang na nanggugulo dito sa atin. Kung sa bagay, tama ka. Pero Calvin, ano kaya kung itanong ko kay Don Federico kung nasa na yung anting-anting niya o kaya yung mga agimat niya? Tapos singin ko. Para nang sa ganun, lumakas naman ang apil ko sa mga chicks para maranasan ko naman ang magkaroon ng syota. Ikaw loko-loko ka talaga, Buknoy. Mas maganda pa rin na kung may magmamahal sa'yo ay yung totoo at hindi yung gagamit ka pa ng mga kung ano-anong anting-anting. Sus, nasasabi mo lang yan kasi gwapo ka. Paano naman yung mga pangit na kagaya ko? Hindi ka naman pangit, pre. Konting ligo lang at toothbrush yan. Tiyak ko, gagwapo ka na. Ewan ko sa'yo, puro ka kalokohan. Sabay na tumawa sina Calvin at Buknoy. Tinapos na nila ang kanilang pagkain dahil ilang minuto na lang ay kailangan na nilang bumalik
sa kanilang pagtatrabaho. 6:00 na ng gabi, pero nasa manggahan pa rin si Calvin. Siya na lang ang naroon. Inaayos pa niya ang mga kaing na naiwanan ng mga katrabaho niya. Muntik nang mapasigaw si Calvin nang pagharap niya ay nasa likod na pala niya si Don Federico. Don Federico, kayo lang po pala yan. Akala ko po kung sino eh. Pasensya ka na, Calvin. Nagulat yata kita. Ano pag ginagawa mo rito? Aba, oras na ng uwian na. Don Federico, tatapusin ko lang po itong pag-aayos ng mga kaing. Tapos uuwi na rin po ako. Aba, kung ganun ay tutulungan na kita para mabilis kang matapos at makauwi ka na. Naku, hindi na po kailangan, Don Federico. Ako na pong gagawa nito, kayang-kaya ko na po ito. Ngunit naging mapilit si Don Federico at wala na siyang nagawa nang tulungan na siya nitong ayusin ang mga kaing. Makalipas ang ilang minuto, ay tapos na sila. Napansin ni Calvin ang suot na kwintas ni Don Federico na ang pendant ay may litrato ng asawa nito na si Doña Felicia. Don Federico, talagang mahal na mahal niyo po si Doña Felicia, no? Kahit po sa kwintas niyo ay nandyan pa rin siya. Tama ka. Ngayon ko na nga lang ulit naisuot ito eh. Akala ko kasi nawala na ito. Pero nakita ko sa ilalim ng kama namin nung nakaraang gabi. Oo nga pala. Kumusta na kayo ng nobya mo? Hindi ba kasintahan mo yung anak ni Ruben? Yung mahilig sumali sa mga beauty contest? Si Emma po. Hindi pa ba kayo magpapakasal na dalawa? Gusto ko na nga po sana eh. Pero wala po kasi akong lakas ng loob na yayain po siyang magpakasal. Baka po kasi tanggihan niya lang ako kasi mahirap lang po ako eh. Tinapik ni Don Federico ang balikat ni Calvin. Ngumiti ito sa kanya at diretso siya nitong tinignan sa mata. Alam mo, Calvin, mahirap pa ako nung inaya kong magpakasal ang aking asawa. Ang akala ko rin nun ay hindi siya papayag. Pero nagulat ako nang sabihin niyang magpapakasal siya sa akin. Kaya Calvin, kung mahal ka talaga ng isang babae, hindi niya titignan ang estado mo sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nun na porket tinanggap ka na niya kahit mahirap ka, ay hindi ka nakikilos at magiging batugan ka na. Noon, ginawa kong inspirasyon si Felisa. Nagsumikap ako para maibigay ko sa kanya ang buhay na sa tingin ko ay nararapat para sa kanya. Kaya kung natatakot kang ayaing magpakasal ang nobya mo, huwag, Calvin. Magtiwala ka lang sa nararamdaman ng puso mo. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi ni Calvin sa sinabing yun ni Don Federico. Dahil sa mga salitang yun, ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na ituloy na niya ang matagal na niyang plano na yayaing magpakasal si Emma. Simula nang maging buo ang loob ni Calvin na yayain si Emma na magpakasal, ay unti-unti na niyang binago ang kanyang mga nakagawian. Hindi na siya bumibili ng merienda sa kalapit na tindahan tuwing hapon, at ang dating lingguhang inuman kasama sina Buknoy ay naging bihira na. Sa halip ay tinitipid niya ang lingguhan niyang sahod sa taniman ng mangga. Isang hapon, matapos ang trabaho sa manggahan, dumaan siya sa bayan at sa isang maliit na tindahan ng alahas ay may nakita siyang singsing na kaagad niyang nagustuhan. Hindi yun gawa sa ginto, kundi sa isang pilak lamang na may maliit na bato sa gitna. Nang tignan niya ang presyo ng singsing, ay napangiti siya dahil kayang-kaya niya yung bilhin sa perang meron siya. Buo ang paniniwala niyang hindi presyo, kundi pagmamahal ang mahalaga para kay Emma. Kaya malaki ang tiwala niya na papayag si Emma na magpakasal sa kanya kahit mumurahin lang ang singsing na bibilhin niya
para rito. Binalikan ni Calvin ang singsing at binili niya na yon. Isang araw na wala siyang pasok sa trabaho ay pinuntahan niya si Emma sa bahay nito. Isinama niya si Emma sa itaas ng burol kung saan madalas silang tumambay. Papalubog na ang araw ng mga sandaling yon, kaya kulay kahil ang ilang bahagi ng kalangitan. Calvin, ano bang ginagawa natin dito? Paggabi na oh. Umuwi na tayo. Sandali lang, Emma. May gagawin kasi tayo eh. Bago pa makapagsalita si Emma, ay lumuhod na siya sa harapan nito. Napasinghap si Emma nang ilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa bulsa ng kanyang pantalon. OMG! Magpo-propose ka na, Calvin? Emma, papayag ka bang magpakasal sa akin? Habang marahang binubuksan ni Calvin ang kahon na naglalaman ng engagement ring, ay palaki ng palaki ang ngiti ni Emma. Ngunit agad na nawala ang ngiting yon nang tuluyang tumambad dito ang singsing. Napangiwi si Emma at ipinagtaka naman yon ni Calvin. Bakit, Emma? May problema ba? Problema? Talagang tinatanong mo sa akin kung anong problema, Calvin? Yung singsing na yan ang problema at yung utak mo. Marahang tumayo si Calvin habang puno ng pagtataka. Teka, hindi kita maintindihan eh. Okay, total, hindi mo maintindihan na ipapaliwanag ko sa'yo. Nakikita mo ba ang singsing na ibibigay mo sa akin bilang engagement ring? Silver talaga? Silver, Calvin? Hindi man lang white gold o kaya diamond ring? Ano bang problema sa silver na singsing? Alam mo ba, nung nag-propose yung boyfriend ng friend ko sa kanya, ay diamond ring ang singsing. Tapos ako, bibigyan mo ako ng silver na singsing. Yan lang ba ang halaga ko sa'yo, ha? Baka nga, sa bangketa mo pa nabili yan eh. Hindi ah. Hindi ko to binili sa bangketa. Sa isang tindahan ng alahas ko to binili. Pinag-ipunan ko pa nga ito eh. Wala akong pakialam. Ang bottom line ay cheap pa rin yan. Pakiramdam ni Calvin ay nagkapira-piraso ang puso niya sa napakaraming bahagi. Lahat ng pagtitipid at pagtitiis na ginawa niya para lamang mabili ang singsing na yon ay parang basurang itinapon lamang ni Emma. Gusto niyang umiyak pero pinigilan niya dahil baka sabihin ni Emma na nagpapaawa siya. Kung ganun ayaw mong magpakasal sa akin? Hindi naman sa ganun, Calvin. Gusto ko magpakasal sa'yo. Pero saka mo na ako yayain magpakasal kapag may matino ka ng engagement ring na ibibigay sa akin. Iniwanan ni Emma si Calvin sa burol. Hindi niya na ito hinabol dahil narinig na niya ang mga dapat niyang marinig. Nang wala na si Emma, ay doon na niya pinakawalan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Napakaliit ng tingin niya sa sarili niya ng sandaling yon. Naisip niya na tama si Emma. Dapat ay mamahaling singsing ang ibinigay niya kay Emma. Nang mga sumunod na araw, ay tinakasan ng sigla si Calvin. Hiyang-hiya siya kay Emma, kaya hindi na muna siya nagpakita dito. Kahit sa trabaho, ay nadala niya ang lungkot at nahirapan siyang itago yun. Habang kumakain sila ng kaibigan niyang si Buknoy isang tanghali sa ilalim ng puno ng mangga, ay panay ang kwento at tawa ni Buknoy, pero hindi niya yun naiintindihan. Nag-iisip kasi siya ng paraan kung paano niya maibibili ng mamahaling engagement ring si Emma. Napapitlag si Calvin nang tapikin siya ni Buknoy sa balikat. Wala sa sariling napatingin siya sa kaibigan. Bakit? Ano ba yun, Chong? Ako yata ang dapat magtanong yan sa'yo, Chong. Aba, halos matuyuan na ako ng laway kakasalita rito, pero hindi ka pala nakikinig. Ulitin mo na lang kung ano yung mga sinabi mo. Hindi na. Ang haba-haba na ng kwento ko ipapaulit mo. Nakakatamad ng ulitin yun.
Ano ba nangyayari sa'yo, Calvin? Ang totoo, ilang araw ko na napapansin na ang lalim palagi ng iniisip mo eh. Parang pasan mo lahat ng problema sa mundo eh. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Calvin. Napagtanto niya na kailangan niyang sabihin kay Buknoy ang problema niya at hindi niya yun kailangang suluhin. Ang totoo niyan, Buknoy nag-propose na ako ng kasal kay Emma. Anak ng... Talaga? Kailan ang kasal? Sandali. Kaya ka ba malungkot kasi tinanggihan ni Emma ang proposal mo? Hindi. Bakit ang lungkot mo? Sa bagay, kahit ako malulungkot kung si Emma ang magiging asawa ko. Aba, ubod ng arte nun eh. Buknoy, ano ba? Yung bunganga mo naman. Girlfriend ko pa rin si Emma kahit papaano, no? Masakit pa rin sa akin kapag sinasabihan mo siya ng ganyan. Kung talaga, hindi mo mapigilan yung bunganga mo. Ay, sorry na. Pero nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Kung hindi naman tumanggi si Emma sa proposal mo, bakit ang lungkot mo? Yung singsing kasi na ibibigay ko sana sa kanya nung nag-propose ako, ayaw niya eh. Ang sabi niya, saka na raw ako mag-propose sa kanya kapag mamahaling singsing na raw ang ibibigay ko sa kanya bilang engagement ring. Langya, Chong. Mahal ka ba talaga ni Emma? Alam mo, Chong, matagal na kayo magkasintahan, pero hindi pa rin niya alam kung ano ang kapasidad mo pagdating sa material na bagay. Siyempre, gusto ni Emma yung engagement ring namin ay yung may pagmamalaki niya sa iba. Chong, tulungan mo naman ako mag-isip ng paraan kung paano ako makakabili ng mamahaling singsing oh. Hay nako, Chong. Wala akong maitutulong sa'yo pagdating sa bagay na yan. Alam mo, Chong, nang dahil sa relasyon niyo ni Emma, ay nagpapasalamat ako na single ako. Kasi kung ako nasa posisyon mo, ba kung ano na nagawa ko para lang maibigay ang mga gusto ni Emma. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Buknoy, habang si Calvin naman ay nananatiling seryoso at patuloy na nag-iisip kung paano niya maibibili ng mamahaling singsing ang kanyang nobya. Isang umaga, maagang dumating si Calvin sa taniman ng mangga. Ngunit imbis na karaniwang mga trabahador na abala sa pagtatrabaho ang sumalubong sa kanya, ay mga trabahador na malulungkot ang nakita niya. May ilan na umiiyak, kaya bahagya siyang kinabahan. Nang lumapit siya sa isang kumpol ng mga trabahador at nagtanong siya kung ano ang nangyari, ay doon niya nalaman na pumanaw na raw si Don Federico dahil inatake ito sa puso habang natutulog kagabi. Pakiramdam ni Calvin ay gumuho ang mundo niya. Hindi man niya kadugo ang matandang lalaki, ay masakit para sa kanya ang pagkawala nito dahil napakaraming kabutihang nagawa nito, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng tao sa baryo nila. Sa unang gabi ng burol ni Don Federico, ay dumagsa ang mga tao sa bahay nito para makiramay. Naroon din ang ibang kamag-anak ni Don Federico. Si Calvin naman ay tahimik lang sa isang sulok habang pinagmamasdan ang kabaong ng matanda. Damang-dama niya ang bigat ng pagkawala nito, hindi lamang bilang isang amo, kundi isang taong may napakabuting puso. Inabot ng 5 gabi ang burol ni Don Federico dahil sa dami ng nais na makiramay. Sa huling gabi ay hindi nawala sina Calvin at Buknoy. Habang nakaupo sila sa labas at nagkakape, ay pinag-uusapan nila ang magaganda at masasaya nilang alaala kasama si Don Federico. Naalala mo yung nagpa-boodle fight si Don Federico nung birthday niya? Grabe! Sobrang busog ako nun. Tapos nung gabi naman, gumapang ako pa uwi kasi sobrang lasig na lasig ako. Bumaha talaga ng alak nun. Tapos, imbis na tayo ang magbigay ng regalo kasi birthday niya, ay siya pang nagbigay ng regalo sa atin. Yung radyo nga na ibinigay niya sa akin, hanggang ngayon buhay pa rin eh. Pero, Chong, tanong lang, ano na kaya mangyayari sa manggahan, no?
Hindi kaya mawala na tayo ng trabaho kasi wala na si Don Federico? Nako, Chong, malabong mangyari yan. Narinig ko na nag-uusap yung mga kamag-anak ni Don Federico na yung anak na panganay niya ang mamamahala ng manggahan. Sana mabait din siya kagaya ni Don Federico. Sigurado akong mabait yun. Hindi ba may kasabihan na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga? Tumango na lang si Calvin at nang maubos niya ang kanyang kape ay tumayo siya at pumasok sa bahay ni Don Federico. Nagtungo siya sa tabi ng kabaong ni Don Federico at sinilip ito. Nakabukas yun kaya kitang-kita ang buong katawan ng matandang lalaki na parang natutulog lamang. Don Federico, nakakalungkot po na wala na kayo. Maraming salamat po sa kabutihan na ipinakita niyo po sa aming lahat. Lalong-lalo na po sa akin. Hindi ka po namin makakalimutan. Habang kinakausap ni Calvin si Don Federico, ay napatingin siya sa kamay nito. Nakuha ng singsing na suot nito ang kanyang atensyon. Tila may kung anong enerhiyang humihila sa kanya para titigan niya ang naturang singsing. Gawa yun sa ginto at sa gitna ay may pulang bato na kumikislap. Agad na pumasok sa isip ni Calvin ang sinabi sa kanya ni Emma na papayag lang itong magpakasal sa kanya kapag may maibibigay na siyang mamahaling engagement ring. Sa hinuha ni Calvin ay mamahalin ang singsing na yon ni Don Federico. Naisip niya na kung makukuha lang niya sana ang singsing na yon ay sigurado na siyang papayag na si Emma na magpakasal sa kanya. Agad na ipinilig ni Alvin ang kanyang ulo dahil hindi niya gusto ang tumatakbo sa utak niya. Napagtanto niya na napakabait ni Don Federico para pagnakawan niya ito. Umalis na siya sa tabi ng kabaong at bumalik na sa kaibigan niyang si Buknoy para makipagkwentuhan. Kinabukasan ng umaga ay inilibing na sa sementeryo si Don Federico. Bumuhos ang luha ng lahat habang tinatabunan ng lupa ang kabaong nito. Matapos ang paglilibing sa mabait na matanda, ay isa-isa nang umalis ang mga tao kasama na sina Calvin at Buknoy. Samantala, nauna nang nakarating ng bahay nito si Buknoy, kaya naman mag-isa na lang na naglalakad si Calvin. Nagulat siya nang makasalubong niya si Emma na may kasamang ibang lalaki. Maputi ang lalaki, matangkad at hindi hamak na mas gwapo kumpara sa kanya. Mukha rin itong mayaman dahil sa maganda nitong suot. Napahinto si Emma at halatang nagulat din nang makita siya. Pinaalis ni Emma ang lalaki at nang wala na ang lalaki ay dun lang tuluyang nilapitan ni Calvin si Emma. Emma, sino yung lalaking kasama mo? Ah, si Wilson. Anak ni Mayor. Nanliligaw siya sa akin eh. Bakit? Bakit nagpapaligaw ka? Eh may boyfriend ka na. Teka, wala naman siguro masama kung magpaligaw ako, no? Isa pa, wala ka pa rin naman na naibibigay na mamahaling engagement ring sa akin. Kaya naisip ko na magpaligaw na lang. Just in case na wala ka talaga maibibigay, ay meron ka na kagad kapalit. Teka Emma, may singsing na akong ibibigay sa'yo. Mamahalin yun. Nangutang ako sa kakilala ko para mabili yun. Saka na ako maniniwala kapag may naipakita ka na. Mamaya, nagsisinungaling ka lang at sinasabi mo lang yan sa akin para patigilin ko na si Wilson sa panliligaw sa akin. Hindi Emma, hindi ako nagsisinungaling. Nasa bahay nga yung singsing eh. Okay, fine. Kung totoo nga yung sinasabi mo, bukas ng umaga, pupunta ako sa bahay mo at dapat ibigay mo na sa akin yung mamahaling engagement ring na sinasabi mo. At kapag wala ka na ibigay o nakita kong mumurahin na naman ang singsing na ibibigay mo sa akin, makikipag-break na talaga ako sa'yo. O sige. Bukas ng umaga pangako, may mamahaling singsing akong ibibigay sa'yo. Umirap muna si Emma bago ito umalis. Nasapo ni Calvin ang sariling noo dahil sa sinabi niya kay Emma. Alam niya
na wala pa siyang mamahaling singsing na maibibigay dito. Pero dahil sa ayaw niya itong mawala sa kanya, ay nagawa niyang magsinungaling. Hanggang sa bumalik sa alaala niya ang singsing ni Don Federico. Naisip niya na kung makukuha niya yon at yun ang ibibigay niya kay Emma, ay hindi na makikipaghiwalay pa si Emma sa kanya. Kinagabihan, hindi mapakali si Calvin sa loob ng kanyang bahay. Pabalik-balik siyang naglalakad sa iisang direksyon sa sala. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang imahe ng singsing ni Don Federico na tiyak niyang magugustuhan ni Emma. Ngunit kasabay ng tukso ay ang bigat ng konsensya sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gawin sa buong buhay niya ang paglapastangan sa patay, lalo na sa katawan pa ng napakabait na si Don Federico. Hanggang sa huminto na sa paglalakad si Calvin. Ay nako, bahala na nga. Kailangan ko talagang may maibigay na mamahaling singsing kay Emma bukas ng umaga. Hindi nagtagal ay lumabas si Calvin na may dalang pala at tinahak niya ang daan papuntang sementeryo. Pagdating sa sementeryo, ay sinigurado muna ni Calvin na walang ibang tao doon. Lumapit siya sa libingan ni Don Federico. Alam niya na hindi siya mahihirapan na hukayin yun dahil kaninang umaga lang inilibing si Don Federico. Agad niyang sinimulan ang kanyang paghuhukay. Mabilis ang ginawang pagkilos ni Calvin habang malakas na kumakabog ang kanyang dibdib dahil sa kaba at takot. Hanggang sa umihip ang malamig na hangin at may narinig siyang sitsit sa kung saan. Napalinga siya habang nanlalaki ang mga mata. Sino nandyan? Sino nandyan? May tao ba dyan? Naghintay ng ilang segundo si Calvin at nang walang sumagot sa tanong niya, ay ipinagpatuloy na niya uli ang paghukay. Inisip niyang guni-guni lamang niya ang sitsit na narinig niya. Makalipas ang ilang minuto, ay tumambad na kay Calvin ang kabaong. Nanlalamig ang kanyang mga kamay habang binubuksan yon. Matagumpay niyang nabuksan ang kabaong at tumambad sa kanya si Don Federico na parang natutulog lang. Ang kanang kamay nito ay bahagyang nakapatong sa dibdib at nandoon pa rin ang singsing. Nanginginig ang kamay ni Calvin habang inilalapit niya ang kamay niya sa singsing ng matandang lalaki. Don Federico, patawarin niyo po ako ha. Kailangan ko lang po itong gawin para hindi mawala sa akin si Emma. Alam ko pong maiintindihan niyo ko. Dahan-dahan niyang hinugot ang singsing mula sa daliri ni Don Federico. Tila ayaw pa nung magpakuha, kaya bahagya niyang nilagyan ng puwersa ang paghila sa singsing. Nang tuluyan niya nang nakuha ang singsing, ay agad niya yung ibinulsa. Maingat na isinarado ni Calvin ang kabaong at muli niya yung tinabunan ng lupa. Sinigurado niya na walang makakapansin sa hinukay ang libingan ni Don Federico bago siya patakbong umalis ng sementeryo. Hindi na siya lumingon kahit pa kinakain na ng konsensya ang kanyang buong pagkatao. Pagkarating ni Calvin sa bahay niya, ay agad niyang isinarado ang pinto na parabang merong humahabol sa kanya. Dumiretso siya sa kusina habang habol ang kanyang hininga. Kumuha siya ng baso at uminom ng tubig. Nang medyo mahimasmasan, ay umupo muna siya at inilabas ang singsing na nasa kanyang bulsa. Tinitigan ni Calvin ang singsing at tila mas naging matingkad ang pulang bato nun sa gitna. Hindi niya akalain na magagawa niyang magnakaw ng dahil lamang sa pagmamahal niya kay Emma. Napakaganda pala ng singsing na to sa malapitan. Sigurado akong magugustuhan to ni Emma. Habang tinitignan ni Calvin ang singsing, ay may narinig siyang boses na bumubulong sa kanya na isuot niya ang singsing. Pakiramdam niya ay nahihipnotismo siya ng boses at wala sa sarili na isinuot niya sa kaliwang palasingsingan ang singsing ni Don Federico. Hindi naging mahirap ang pagsuot niya ng singsing dahil medyo maluwag yun sa kanya.
Napasigaw si Calvin nang biglang may tila malakas na kuryente na dumaloy sa buong katawan niya. Sigurado siya na nanggaling yun sa singsing. Hindi nawala ang kuryente at sa sobrang sakit ay natumba sa sahig si Calvin kasama ang upuan. Namilipit siya sa sakit hanggang sa hindi na niya kinaya at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Maliwanag na nang muling magising si Calvin. Masakit ang buong katawan niya, pati na ang kanyang ulo. Nahihilo siyang tumayo at itinukod niya ang mga kamay sa lamesa. Nang maalala niya ang nangyari kagabi, ay agad niyang sinubukang alisin ang singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay hindi niya na yon maalis. Teka, ano to? Ba't tayo matanggal? Maluwag sa akin to kagabi ah. Anak ng... Bakit ang sikip na ngayon? Patuloy na pinilit ni Calvin na hubarin ang singsing. Ngunit nang hindi talaga yun maalis, ay nagtungo na siya sa lababo. Binuhusan niya ng tubig ang daliri niya, kung saan nakasuot ang singsing, at kinuskus niya yun ng sabon sa pag-aakalang matatanggal na niya ang singsing. Ngunit bigo pa rin siya. Nang mga sandaling yun, ay kinabahan na si Calvin. Wala siyang ideya kung bakit biglang sumikip ang singsing sa daliri niya at hindi niya na yun maalis. Napapitlag siya nang makarinig siya ng pagkatok sa pinto. Tinuyo niya ang kanyang kamay gamit ang basahan. Matapos yun, ay binuksan niya na ang pinto at nagulat siya nang makitang naroon na si Emma. Emma? Oh, bakit parang gulat na gulat ka yata? Nasaan na ang singsing na sinasabi mo? Siguraduhin mong mamahalin yan, ha? Singsing? Teka, anong singsing? Yung engagement ring. Ano ba, Calvin? Naglolokohan lang ba tayo dito? Oo nga pala, engagement ring. Ang totoo niyan eh. Isinuot ko yung singsing eh. Heto oh. Ipinakita ni Calvin kay Emma ang singsing na suot niya. Nanlaki ang mga mata ni Emma at bumakas sa mukha nito ang labis na pagkamangha. OMG! Mukhang mamahalin nga ang singsing na yan, Calvin. Grabe! Sobrang ganda! Ruby ba yung bato na nasa gitna? Paano mo nabili yan? Hindi ba ang sabi ko sa'yo eh. Nangutang ako sa kakilala ko. Kung gano'n na pang hinihintay mo, hubarin mo na yan at isuot mo na sa daliri ko. Inilahad ni Emma ang isa nitong kamay. Halatang excited itong isuot ang singsing. Napakamot naman si Calvin sa likod ng ulo. Kaya lang Emma, may problema eh. Hindi ko na kasi mahubad tong singsing sa daliri ko eh. Ginawa ko ng lahat pero ayaw talaga. Ano? Bakit mo kasi sinuot? Hindi naman sa'yo yan. Sa akin yan, diba? Ay, nako. Akin na nga. Ako na nga mag-aalis niyan sa daliri mo. Sinubukan ni Emma na alisin ang singsing sa daliri ni Calvin. Pero gaya niya ay nabigo rin ito. Bakit tayo nang maalis? Hindi ko nga rin alam eh. Nung isinuot ko yan, maluwag pa yan sa daliri ko eh. Tapos nung aalisin ko na kaninang umaga, parang humigpit eh. Paano mo maibibigay sa akin yan kung ayaw matanggal sa daliri mo? Alam mo, Calvin, feeling ko niloloko mo lang talaga ako eh. Isinuot mo yan kasi wala kang balak na ibigay sa akin yan, no? Hindi, Emma, hindi. Para sa'yo talaga to eh. Hayaan mo at pipilitin ko pa rin hubarin to. Kapag naubad ko na, ibibigay ko kagad sa'yo. Huwag mo na nga akong pinagloloko. Sa'yo na yung singsing mo. Break na tayo. Ano? Sandali lang naman, Emma. Hayaan mo. Pangako, matatanggal ko tong singsing. Huwag na sabi. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Hayaan mo na lang naligawan ako ni Wilson at sasagutin ko na kagad siya. Sa bagay, si Wilson naman talaga ang bagay sa akin eh. Kasi mayaman siya. Kahit anong klaseng singsing ay kaya niyang ibigay sa akin. Lalapitan sana ni Calvin si Emma, pero mabilis na itong tumalikod at naglakad palayo. Tinawag niya ito, pero hindi na siya nito nilingon.
nanlulumong pumasok si Calvin sa bahay niya at naupo sa sala. Natulala siya sa bilis ng pangyayari. Nang tignan niya ang singsing, ay muli niya yung sinubukan tanggalin, pero ayaw talaga nung mahugot sa kanyang daliri. Labis na nasaktan si Calvin sa pakikipaghiwalay ni Emma sa kanya dahil lang hindi niya naibigay dito ang singsing na gusto nito. Hindi muna siya pumasok sa trabaho dahil pakiramdam niya ay nanghihina siya. Hindi siya lumabas ng bahay at wala siyang ginawa kundi ang umiyak. Nais man niyang puntahan si Emma sa bahay nito ay hindi na siya nagtangka. Hilala niya si Emma. Alam niya na magmumukha lang siyang kaawa-awa sa labas ng bahay nito, pero hindi siya nito haharapin. Pagsapit ng gabi ay humiga na si Calvin sa papag. Simula kaninang umaga ay hindi pa siya kumakain dahil wala siyang gana. Makalipas ang ilang sandali ay may kumatok sa pinto. Napabalikwas si Calvin at patakbo niyang tinungo ang pinto at binuksan yon. Emma? Oh, kamukha ko ba si Emma ngayon? At napagkamalan mo kung ako siya? Bumagsak ang balikat ni Calvin. Akala niya kasi ay si Emma ang nasa labas. Ikaw lang pala. Akala ko kasi si Emma kay. Dire-diretsong pumasok sa bahay niya si Buknoy. Naupo ito sa may sala at mataman siyang tinignan. Bakit hindi ka pumasok kanina, Chong? May problema ka, no? Hulaan ko. Si Emma, tama? Paano mo nalaman? Sino lang ba nagbibigay ng problema sa'yo? Siya lang naman, di ba? Ano ba nangyari? Chong, wala na kami ni Eme. Nakipag-break siya sa akin kaninang umaga. Hay nako! Salamat sa Diyos! Ang ibig ko sabihin magandang pag-usapan yan kung may alak. Sandali lang. Dito ka lang ha. May bibilin lang ako sa labas. Nagmamadaling lumabas si Buknoy. Nang maiwan naman si Calvin, ay naupo siya sa mahabang upuan at tumingin sa kawalan. Makalipas ang halos kalahating oras, ay bumalik si Buknoy na may dalang isang plastik na may lamang 2 malalaking bote ng beer at mga chichirya. May dala rin itong yelo. Si Buknoy na ang kumuha ng baso sa kusina at inayos na nito ang pag-iinuman nila sa sala. Sinalinan nito ng beer ang 2 baso na may yelo at agad nila yung ininom. Nang tanungin ni Buknoy si Calvin kung bakit nakipaghiwalay sa kanya si Emma, ay sinabi niya ang nangyari kaninang umaga. Maging ang pagpapaligaw ni Emma kay Wilson ay ipinaalam din niya sa kanyang matalik na kaibigan. Nako, kung ako sa iyo, Chong, hayaan mo na si Emma kay Wilson. Ganong lalaki ang dapat sa kanya, yung kayang ibigay ang mga luho niya. Pero Chong, mahal ko si Emma eh. Ilang taon na rin kami. Kasal na nga lang ang kulang sa amin eh. Hindi lang kasal ang kulang sa inyo. Kulang din si Emma sa pagtanggap sa kung ano ang kaya mong ibigay sa kanya. Pero Chong, may nagawa kong kasalanan eh. Nang dahil sa kagustuhan kong mabigyan ng singsing si Emma. Nakakunot ang noong napatingin si Buknoy kay Calvin. Maya-maya ay malakas itong tumawa habang sumasabog ang piraso ng chichirya mula sa bunganga nito. Nagbibiro ka ba, pare? Ikaw? Gagawa ng kasalanan? Aba, malabo. Kulang na nga lang Patayuan na kita ng ributo sa harapan ng simbahan kasi para kang santo sa sobrang bait Hindi ako nagbibiro, Chong. At hindi basta-bastang kasalanan na nagawa ko. Chong, huwag ka maingay ha. Nagnakaw ako sa isang patay. Napalunok si Buknoy nang makitang seryoso si Calvin. Ipinakita ni Calvin kay Buknoy ang suot niyang singsing. Ikinuwento niya rito na ang singsing na suot niya ay pagmamay-ari ni Don Federico. Aniya, hinukay niya ang libingan ni Don Federico at kinuha niya ang singsing na yon para ibigay sana kay Emma. Anak ng pitong puting-puting tupa na tinamahaan ka ng lintik, Chong! Ano ka ba? Kinikilabutan ako sa mga sinabi mo Kaya ba, hindi tinanggap ni Emma yung singsing
ay dahil galing yan sa patay? Hindi ko sinabi sa kanya na ninakaw ko to sa bangkay ni Don Federico. Ang totoo kasi niyan, Chong may problema eh. Hindi ko na mahubad tong singsing simula na sinuot ko. Matamang napatingin si Buknoy sa singsing. Sinubukan itong alisin yun sa daliri niya. Lahat na yata ng paraan ay ginawa nito, ngunit hindi rin ito nagtagumpay. Aray ko, tama na, Chong! Aray, masakit na, tama na! Totoo nga, Chong. Hindi na matanggal ang singsing. Aba, paano mo pa yan maibabalik kay Don Federico? Hindi ko nga alam, Chong. Kinakabahan na nga ako eh. Baka bigla ko multuin ni Don Federico sa nagawa ko sa kanya. Alam ko na. May naisip akong paraan. Tumayo si Buknoy at nagtungo sa kusina. Hindi nagtagal ay bumalik ito na may dalang itak. Umupo ito sa tabi ni Calvin at itinuro nito ang maliit na lamesang nasa harapan nila. Oh, anong gagawin mo dyan? Ba't may dala kang itak? Ilagay mo yung kamay mo dyan sa lamesa. Puputulin ko yung isang daliri mo para mawala na yung singsing na yan sa'yo. Tapos, ibabalik na natin yan kay Don Federico dun sa sementeryo. Tutubo naman ulit yan eh. Sira ulo! Anong palagay mo sa akin, butike? Nakapag naputulan ng buntot tutubo ulit. Bitiwan mo nga yung itak na yan. Baka itulak ka pa ng kapwa mo demonyo. Natatawang inilapag na lamang ni Buknoy ang itak sa sahig. Joke lang. Para naman kahit papaano tumawa ka. Pero seryoso, Calvin. Pabihira. Hindi talaga ako makapaniwala na magagawa mong pagnakawan ng isang patay. Lalong-lalo na si Don Federico. Napakabait ng tao sa atin, di ba? Kaya nga sisingsisi na ako sa ginawa ko sa kanya. Tapos, hiniwalayan pa ako ni Emma. Huwag mo na munang isipin at problemahin si Emma, Chong. Ang isipin mo ay kung paano mo maibabalik ang singsing ni Don Federico sa kabaong niya. Napailing si Calvin. Nagsalin siya ng beer sa baso at dire-diretso niya yung ininom. Wala pa rin siyang maisip na paraan kung paano niya maaalis ang singsing ni Don Federico sa kanyang daliri. Makalipas ang halos 3 oras ng inuman, ay umalis na si Buknoy sa bahay ni Calvin. Parehas na lasing ang dalawa. Nagpasalamat si Calvin na lasing siya dahil hindi siya mahihirapang makatulog. Kung hindi kasi siya nakainom, ay iisipin lang niya si Emma. Nang makahiga na si Calvin sa papag, ay pumikit na siya. Ngunit hindi nagtagal, ay may naramdaman siyang malamig na kamay na humaplos sa talampakan niya. Sa sobrang lamig nun, ay para na yung yelo. Napabalikwas siya at nagulantang siya nang makita si Don Federico na nakatayo sa kanyang paanan. Walang emosyon itong nakatingin sa kanya. Nagtaasan ang balahibo sa buo niyang katawan. Pumikit siya at lumuhod siya sa ibabaw ng kama habang nakaharap sa multo ni Don Federico. Don Federico! Patawarin niyo po ako! Patawarin niyo po ako! Ibabalik ko na po itong singsing niyo! Huwag niyo na po ako multuhin! Hindi ako galit sa ginawa mo, Calvin. Ang totoo ay natutuwa ko na kinuha mo ang aking singsing. Nagtatakang napatingin si Calvin kay Don Federico. Inisip niya na panaginip lang yun, kaya inalis niya ang takot at nakipag-usap siya rito. Ibig sabihin po, hindi po kayo galit? Bakit po kayo nagpapakita sa akin ngayon? Para bigyan kita ng babala. Ngayong patay na ako, ay wala nang magtatanggol sa baryo na ito mula sa mga aswang. At dahil wala na ako, magkakaroon ng lakas ng loob ang mga aswang na dating naminsala sa lugar natin na bumalik dito. Masaya ako, Calvin, na kinuha mo ang aking singsing sa aking libingan dahil magagamit mo yan para labanan ang mga aswang. Teka, hindi ko po kayo maintindihan . Ang singsing na yan
ay ang pinakamalakas kong sandata laban sa mga aswang. Yan ay ibinigay sa akin ng isang makapangyarihang diwata na naging kaibigan ko noon. Yan din ang tumalo sa pinuno ng mga aswang na noon ay naghasik ng lagim dito sa baryo natin. Bibigyan ka ng singsing ng kakaibang lakas at tapang. Ngayon, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng aking singsing. Gamitin mo yan kung paano ko yan ginamit noon. Paparating na sila, Calvin. Kailangan mo nang maghanda. Magsasalita pa sana si Calvin, ngunit unti-unting naglaho ang imahe ni Don Federico hanggang sa tuluyan na itong nawala. Nakaramdam ng labis na pananakit ng ulo si Calvin, kaya humiga na siya ulit na parang walang nangyari. Hindi nagtagal ay mahimbing na siyang nakatulog dahil sa labis na kalasingan. Nagising si Calvin kinaumagahan dahil sa malalakas na katok sa pinto. Napangiwi siya nang makaramdam siya ng matinding pagkirot sa kanyang ulo. Napipilitan siyang tumayo upang buksan ang pinto at sa pagbukas niya nun ay tumambad sa kanya si Buknoy. Kita mo na? Sabi ko na nga ba't hindi ka pa rin bestyong eh. Kailangan mo nang pumasok ngayon sa banggahan. Dahil ngayon, magpapakilala yung anak ni Don Federico bilang bago nating boss. Hindi pwedeng wala ka ron. Sandali lang, ang sakit pa ng ulo ko eh. Trabaho o sakit ng ulo? Sige na, bilisan mo na. Mag-asikaso ka na. Kahit mabigat ang pakiramdam ni Calvin, ay pinilit pa rin niya ang sarili na kumilos. Mabilis siyang naligo at nagbihis. Matapos yun, ay magkasama na silang umalis ni Buknoy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nakasalubong nila si Emma na nakaangkas sa minamanehong magarang motor ni Wilson. Tila na nadya pa si Emma at pinahinto nito ang motor kay Wilson sa tabi ni na Calvin. Pakiramdam ni Calvin ay paulit-ulit siyang sinuntok sa dibdib nang makita niya si Emma na may kasamang ibang lalaki. Hi, Calvin! Papasok ka na ba sa manggahan? Papunta kasi kami ni Wilson sa bayan. Magdi-date kami. Emma, pwede ba tayong mag-usap? Hindi ako naniniwalang tapos na sa atin ang lahat eh. Ano ka ba, Calvin? Break na tayo. Actually, boyfriend ko na nga si Wilson ngayon eh. Kaya mag-move on ka na lang. Hindi mo ba kayang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Hindi na, Calvin. Maging masaya ka na lang para sa akin. Kasi masaya na ako sa piling ni Wilson. Lahat ng gusto ko nabibili niya. Minsan nga, kahit hindi ko hinihingi binibigay niya rin sa akin. Calvin, hayaan mo na. Huwag ka na nga magmakaawa sa babaeng yan. Hoy, ikaw, Emma. Alam kong hindi mo naman talaga minahal tong kaibigan ko eh. Sinota mo lang siya kasi alam mong patay na patay siya sa'yo. Alam mo kasi na kahit anong hingin ni Calvin ay ibibigay niya sa'yo. Bakit? Ano bang binigay ni Calvin sa akin, ha? Puro katsipan lang naman, ha? Buti pa tong si Wilson eh. Lahat ibinibigay niya sa akin. Hindi mo ba naisip na kaya na ibibigay ni Wilson ang lahat sa'yo kasi marami siyang pera? Pero tong si Calvin, pilit niyang binibigay ang mga gusto mo kahit walang-wala na siya. Sinayang mo ang kaibigan ko. Whatever, Buknoy. Diyan na nga kayong dalawa. Bagay talaga kayong magkaibigan. Parehas kayong mahirap at dayok-dok. Mataray na umirap si Emma at umalis na ito kasama si Wilson habang sakay ng motor. Kitang-kita ni Calvin ang gigil sa muka ni Buknoy. Chong, salamat ah. Salamat kasi ikaw ang nagsabi kay Emma ng mga salitang hindi ko kayang sabihin sa kanya. Yun lang ba? No problem, Chong. Pero sana, Chong, matauhan ka na. Tigilan mo na ang pagmamakaawa sa babaeng yun. Diyos ko. Wala siya, Chong. Para siya basura. May tamang babae, Chong, na nakalaan para sa'yo. Hindi yung uubusin kung anong meron ka, kundi tutulungan ka pa kung paano umangat. Hindi napigilan ni Calvin na mapangiti sa sinabi ni Buknoy. Kahit madalas itong magbiro,
ay kaya rin pala nitong maging seryoso kapag kinakailangan. Napagtanto niya na napakapalad niya dahil meron siyang isang kaibigan na gaya ni Buknoy. Nang makarating na sina Calvin at Buknoy sa manggahan, ay formal nang ipinakilala sa kanila ang panganay nitong anak na si Gino bilang bagong mamamahala sa taniman ng mangga. Sa unang tingin pa lang ay mapapansin na kagad ang pagkakahawig nito kay Don Federico. Bagamat halatang mas sanay sa syudad kaysa sa bukid si Gino, ay hindi yun naging hadlang para agad itong tanggapin ng mga trabahador. Gaya ni Don Federico ay mabait din ito at mahilig makipag-usap sa mga nagtatrabaho sa manggahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, ay patuloy pa rin ang lihim na pag-aalala ni Calvin dahil hindi pa rin niya maalis-alis ang singsing ni Don Federico sa kanyang daliri. Araw-araw, bago matapos magtrabaho, ay pilit niyang inaalis ang singsing gamit ang sabon at langis, ngunit nananatili yung mahigpit na nakakapit sa kanyang daliri. Isang gabi, habang nakatambay si Buknoy sa bahay ni Calvin, ay pilit pa ring inaalis ni Calvin ang singsing. Pambihira ka naman, oo. Hindi ka ba nagsasawa? Huwag mo na kasing pilitin kung ayaw maalis. Baka yan ang parusa sa ni Don Federico kasi ninakaw mo ang singsing niya. Kaya nga ibabalik ko na to sa kanya kapag naalis to eh. Kaya lang, kahit na anong gawin ko, ayaw talagang mahubad eh. Ang bilis din talaga ng karma, no? Digital na. Biglang natigilan si Calvin. Naalala niya kasi yung panaginip niya kung saan nagpakita sa kanya si Don Federico at kinausap siya nito. Nang sandaling yon, ay walang pagdadalawang isip na ikinuwento ni Calvin kay Buknoy ang panaginip niya na yon. Diyos ko, Chong. Hindi kaya totoo yung mga sinabi ni Don Federico sa panaginip mo? Kung ganon, yan pala ang pinakamalakas niyang sandata laban sa mga aswang. Sus, panaginip nga lang, di ba? Ibig sabihin, hindi totoo. Pero hindi ba sabi nila, minsan daw ang panaginip ay nagdadala din sa atin ng mga mensahe? Paano nga kung biglang sumalakay ang mga aswang dito sa baryo natin? Tapos dahil nasa iyong singsing na yan, ay ikaw na ang papalit kay Don Federico. Magiging parang superhero ka pala, pare. Ang astig nun. Panaginip nga lang yun, ano ka ba? Saka paanong may aswang nasasalakay dito sa atin? Hindi ba matagal nang napatay ni Don Federico yung pinuno ng mga aswang? Aba, malay mo. Ibang grupo naman ng mga aswang ang sumalakay dito. Kaya kung ako sa'yo, maghahanda na ako, Chong. Mabuti na ang sigurado. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang makarinig sila ng sigawan ng mga tao sa labas. Ang unang pumasok sa isip ni Calvin ay baka may lasing na nagwawala. Tatayo na sana sila para mag-usisa nang biglang may dalawang nakakatakot na nilalang na pumasok sa bahay ni Calvin. Mabalahibo ang mga yun, mahaba ang dila, may matutulis na mga ngipin at kuko, at mga matang namumula. Naglalaway ang mga nilalang na akala mo ay isang gutom na hayop. Chong! Aswang! Mga aswang, Chong! Tatakbo na sana sina Calvin sa kusina, pero mabilis silang nahablot ng mga aswang. Kinaladkad sila ng mga ito at dinala sa labas. Nanlaki ang mga mata ni Calvin nang makita niya ang mga tao na nagtitipon sa labas. Nakayuko ang mga yon habang napapalibutan ng mga aswang. Dinala sina Calvin at Buknoy ng dalawang aswang sa mga taong nagkakatipon. May mga umiiyak, may nagdadasal, habang meron namang tahimik pero bakas sa muka ang labis na takot. Sabi ko na sa iyo, Chong eh. Totoo yung panaginip mo eh. Tignan mo, nagkatotoo na nga. Sinasalakay na tayo ng mga aswang. Nanlamig ang buong katawan ni Alvin. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon na ng katuparan ang babala ni Don Federico sa kanyang panaginip. Gaya ng lahat ng naroon, ay takot na takot din siya dahil wala siyang ideya
kung ano ang gagawin ng mga aswang sa kanila. Maya-maya pa ay isang mas malaking aswang ang tumayo sa unahan nilang lahat. Naramdaman ni Calvin ang lakas ng aswang na yon. Sa tingin niya ay mas malakas yun kumpara sa ibang aswang na nasa paligid nila. Malaki ang katawan ng aswang at mas mahahaba ang mga kuko at pangil nito. Malaki ang mata nito na palaging nanlilisik. Napakasarap magbalik sa lugar na ito para magasik ng lagim at kamatayan. Makinig kayong lahat. Gusto kong makilala niyo ko dahil ako ang papatay sa bawat isa sa inyo. Ako si Gabino. Ako na ngayon ang supremo ng grupo ng aswang na minsan ang pinabagsak ni Federico. Nandito ako para ipagiganti ang kamatayan ng aking ama sa kamatay ni Federico. Ngayong patay na ang walang yang manunugis na si Federico, ay wala na kayong magiging tagapagtanggol. Pero kahit patay na siya, alam kong makikita pa niya kung paano ko unti-unting pabagsakin ang bayong minsan pinataytayan niya ng buong buhay niya. Sumiksik sa kaloob-looban ng tenga ni Calvin ang nakakatakot na boses ng pinuno ng mga aswang na si Gabino. Siniko siya ni Buknoy, kaya napatingin siya rito. Chong, tama nga sinabi ni Don Federico sa panaginip mo. Mabuti na lang talaga, kinuha mo yung singsing niya. Ibig sabihin, ikaw na ang susunod na tatapos sa mga aswang. Pwede ba tumahimik ka, Buknoy? Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Hoy, mga kutong lupa! Ano't nagsasalita kayo habang nagsasalita ako? Gusto niyo bang kayo ang unahin kong paslagin? Mas lalong kinilabutan si Calvin nang tumama ang tingin ni Gabino sa kanila ni Buknoy. Hindi na sila nagsalita at muli silang yumuko. Humanda kayo! Dahil gagawin kong impyerno ang bawat gabi nyo sa baryong ito. Sisiguraduhin ko na iiyak ng dugo si Federico kahit nasa kabilang buhay na siya. Pagkatapos tumawa ni Gabino, ay isang malakas na alulong ang pinakawalan nito. Tila naging hudyat yun para umalis na ito at ang mga kasama nitong aswang. Magkakasabay na nagpulasan paalis ang lahat ng mga aswang hanggang sa wala nang natira sa mga ito. Doon palang tumayo ang mga tao. May mga nagyakapan habang ang iba ay patuloy sa pag-iyak. Sa pagtayo ni Calvin ay kagad siyang naglakad pauwi sa kanyang bahay. Sumunod naman sa kanya si Buknoy hanggang sa loob. Dumiretso siya sa kusina at uminom ng tubig. Chong, ano nang gagawin mo? Lalabanan mo ba yung Gabino na yon? Saka yung mga alagad niyang mga pangit na aswang? Hindi, Chong. Ayoko. Baka mamatay lang ako kapag ginawa ko yun eh. Pero Chong, nasa iyo ang pinakamalakas na sandata ni Don Federico. Yan ang gagamitin mo para makipaglaban. Chong, hindi tayo sigurado kung may kapangyarihan nga to. Sa panaginip lang naman yung sinabi ni Don Federico eh. Eh paano yung sinabi niya sa panaginip mo? Gaya ng may mga aswang na sasalakay dito. Nagkatotoo. Kaya malamang, pati ang kapangyarihan ng singsing na yan ay totoo rin. Isipin mo, Chong, baka ito ang dahilan kung bakit sa inapunta ang singsing na yan. Kahit patay na si Don Federico, siniguro pa rin niya na may isang tao na magtatanggol sa mga tao dito sa baryo natin. Teka, wala ka bang nararamdaman na kakaiba simula nang isuot mo ang singsing na yan? May nangyari nung sinuot ko to. Para ako na kuryente tapos, ayun, bigla na lang ako nawala ng malay. Naka! Baka yun ang senyalis na tinanggap ka lang singsing bilang bagong tagapangalaga niya. Alam mo, Chong, huwag mong sayangin ang pagkakataon na to na binigay sa'yo. Isipin mo, kapag natalo mo ang mga aswang, ay makukuha mo rin ang respeto na nakuha ni Don Federico nung buhay pa siya. At kahit mamatay ka, maaalala ka pa rin ng mga tao dahil sa kabayanihan mo. Ewan ko, Buknoy. Hindi ko alam eh.
Ayoko magpabigla-bigla ng desisyon. Ayoko namang mamatay kaagad, no? Lalo na't marami pa akong pangarap sa buhay. Chong, bilisan mo ang pag-iisip. Tandaan mo, nagbanta na yung gabino na yun, no? Na gabi-gabi daw silang sasalakay dito. Malamang, balak ubusin ng hayop na supremo ng mga aswang na yun ang mga taga rito sa atin. Matapos yung sabihin ni Buknoy, ay nagpaalam na ito kay Calvin para umuwi na sa kanilang bahay. Nang maiwan mag-isa si Calvin, ay napaupo siya at napatingin sa kawalan. Malalim siyang huminga at doon na niya naramdaman kung gaano kabigat ang tungkulin na maaari niyang pasanin kung totoo nga na siya na ang susunod na tagapangalaga ng singsing ni Don Federico. Nang sandaling yon ay bigla niyang pinagsisihan kung bakit pa niya naisipang nakawin ang singsing ni Don Federico. Nang sumunod na araw, marami sa mga tao sa baryo ang agad na umalis nang dahil sa labis na takot sa banta ni Gavino. Ngunit marami rin ang nanatili dahil walang kakayahang umalis o kaya naman ay walang ibang lugar na mapupuntahan. Ang dating payapa at masayang baryo ni na Calvin ay napuno na ng takot at pangamba sa isang iglap. Upang kahit paano ay protektahan ang mga tao sa baryo, agad na bumuo ang kanilang kapitan ng isang grupo ng mga voluntaryong kalalakihan na handang magtanggol sa natitirang mamamayan. Isa si Calvin sa unang sumama sa grupo at agad na sumunod sa kanya ang kaibigang si Buknoy. Agad nilang sinimulan ang matinding pagsasanay sa paggamit ng itak, sa sibat at sa kung ano-ano pang mga sandata na pwede nilang magamit laban sa mga aswang. Pagsapit ng gabi ay nagkanya-kanya na ng pwesto ang mga kalalakihan na makikipaglaban sa mga aswang. Magkasamang nagtago sina Calvin at Buknoy sa isang makapal na halamanan na malapit sa bukana ng baryo. Silang dalawa ang naatasan na magbigay ng babala kapag paparating na ang mga aswang. Parehas silang may hawak na itak at alam ni Calvin na parehas din silang kinakabahan ng kanyang kaibigan. Grabe pare, biruin mo, maghapon lang tayo nagsanay, tapos sasabak na agad tayo ngayong gabi sa pakikipaglaban? Wala tayong magagawa, Chong. Biglaan ang pagdating dito ng mga aswang eh. Kaya nga eh. Pero alam mo, Chong, naisip ko, siguro mas nakapaganda sana tayo kung sinabi natin sa mga tao ang tungkol sa babala ni Don Federico tungkol sa panaginip mo. Kung sinabi natin yun, malamang ay malalaman nila na kinuha ko ang singsing ni Don Federico sa libingan niya. Eh di, hindi natin sasabihin sa kanila ang parte na yun. Ang sasabihin lang natin ay yung sinabi sa ni Don Federico na may mga aswang na sasalakay. Hayaan mo na. Huli na ang lahat para magbigay pa tayo ng babala. Dahil nandito na mga aswang. Sa bagay, may punto ka naman. Pero Chong, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Handa ka na ba? Malamang. Kailangan kong maging handa, Chong. Ang ibig kong sabihin ay kung handa ka lang gamitin ang kapangyarihan ng singsing ni Don Federico. Ewan ko. Hindi ko nga alam kung paano gamitin to eh. Baka may ritual o orasyon pa na kailangan gawin bago ito gumana kung totoo nga may kapangyarihan to. Naputol ang pag-uusap nila nang makita nila sa hindi kalayuan ang mga aninong papalapit sa baryo. Nang tumama ang mga yon sa poste ng ilaw, ay doon nila nakita ang mga aswang na naglalaway at tahimik na naglalakad at gumagapang palapit. Pare, andito na sila. Sandali, bakit parang wala yung pinuno nila? Huwag mo nang hanapin si Gabino. Tara na! Sabihin na natin kinakapitan na nandito na mga kalaban. Nagmamadaling tumakbo sina Calvin at Buknoy papunta sa kinaroroonan ni na kapitan at ng iba pang kalalakihan. Agad nilang sinabi sa mga ito na paparating na ang mga aswang. Mabilis na humarang sa gitna ng kalsada sina Calvin. Inabangan nila roon ang mga aswang. Hindi nagtagal ay nakita na nila ang mabilis na paglusob ng mga aswang.
Inihanda ni Calvin ang kanyang sarili. Sa hudyat ng kapitan ay sinalubong nila ang mga aswang. Nang magsalubong ang magkabilaang grupo, ay kagad na kinagat ng aswang sa leeg ang isang lalaki. Sinugod ni Calvin ang isang aswang at tinaga niya ito sa batok. Binitiwan ng aswang ang lalaki at nang humarap ito kay Calvin, ay giniritan niya ito sa leeg gamit ang kanyang matalas na itak. Isa pang aswang ang umatake kay Calvin, ngunit mabilis niya itong sinaksak sa dibdib na agad nitong ikinamatay. Habang nakikipaglaban, ay naramdaman ni Calvin ang bahagyang pag-init ng singsing na nasa kanyang daliri. Ramdam na ramdam niya ang lakas na ibinibigay nito sa kanya. Maging ang pagkilos niya ay naging mabilis, kaya lahat ng mga aswang na nagtangkang atakihin siya ay palagi niyang naiiwasan. Mismong si Calvin ay namangha sa galaw ng kanyang katawan. Tila may isang enerhiya na ginagabayan siya sa dapat niyang gawin. At doon na niya napagtanto na kaya siya malakas at mabilis ay dahil sa singsing ni Don Federico. Hanggang sa 3 aswang ang magkakasabay na umatake kay Calvin. Gamit ang kanyang pambihirang bilis at lakas ay nagawa niyang sunod-sunod na saksakin at tagain ang mga ito sa dibdib, sa tiyan at sa leeg. Magkakasabay na bumagsak ang 3 aswang sa harapan mismo ni Calvin. Malinaw na si Calvin ang naging sandigan ng kanilang grupo. Para siyang bagyong dumaan sa hanay ng mga aswang. Sa tuwing may nakikita siyang kasamahan niya na nanganganib, ay mabilis niyang inililigtas at tinutulungan ang mga yon. Ang lahat ay nabuhayan ng loob dahil sa ipinapakita ni Calvin. Hindi nagtagal ay naubos na ang lahat ng aswang na sumalakay sa gabing yon. Bagamat may ilang sugatan sa panig ni na Calvin, ay masaya siya kahit paano dahil walang namatay sa mga ito. Lumapit ang lahat kay Calvin at pinuri siya dahil sa husay niya sa pakikipaglaban. Kahit paano ay nakahinga sila ng maluwag dahil nalagpasan nila ang gabing yon na walang namatay sa kanila. Pagsapit ng umaga ay dumating si Buknoy sa bahay ni Calvin. Naabutan siya nito na nag-aalmusal, kaya nakisali na ito sa kanya. Calvin, grabe ka kagabi. Ibang-iba ang pinakita mo sa aming lahat ah. Alam mo bang pinag-uusapan ka ngayon dito sa atin? Bukang bibig ng lahat, ang galing mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit si Kapitan nga nagulat din kasi ikaw ang pinakamaraming napatay na aswang kagabi. Hindi naman yun paramihan ng aswang na mapapatay, Buknoy. Ginawa ko lang ang dapat. At kung sakaling aatake na naman ang mga aswang na yun, ay ganun ulit ang gagawin ko. Wow! Ibang-iba ka na talaga kung magsalita ngayon ha. May dating na. Dati, aayaw-ayaw ka pa na makipaglaban sa mga aswang. O ano, totoo ba yung kapangyarihan ng singsing? Kaya ka ba maraming napatay na aswang ay dahil sa singsing ni Don Federico? Oo, Chong. Totoong may kapangyarihan ng singsing na to. Alam mo kagabi, naramdaman ko na binibigyan ako ng singsing ng lakas at bilis. Siguro, kung di ko suot ang singsing na to, ay baka tayo ang natalo ng mga aswang. Sabi ko naman kasi sa iyo totoo ang mga sinabi ni Don Federico sa panaginip mo. Ay, nako. Hindi ko lang siguro matanggap na ako ang susunod sa yapak ni Don Federico. Pero tandaan mo, Buknoy, hindi pa tapos ang laban natin sa mga aswang. Hanggat buhay pa si Gabino, ay hindi tayo makakasiguro na wala ng aswang na atake dito sa baryo natin. Oo nga pala, Chong. Si Gabino ang pinuno ng mga aswang. Siya ang dapat na mapatay natin. Kapag wala na siya, siguradong matatakot na ang mga alagad niya na sumugod dito sa atin. Pero bakit kaya wala siya rito kagabi, no? Puro mga alagad lang niyang nakalaban natin. May pakiramdam ako, Chong, na tinitignan muna niya kung gaano kalakas ang puwersa natin nang sa gayon ay makapagplano siya ng gusto sa susunod niyang pag-atake. Tumangu-tangu si Buknoy bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Calvin. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Bagaman at nasa peligro ang buhay ng lahat ng tao sa baryo,
ay masaya pa rin si Calvin dahil kahit paano ay alam niyang meron silang laban sa mga aswang dahil sa singsing ni Don Federico. Makalipas ang ilang sandali ay nagpunta ang kapitan sa bahay ni Calvin upang pasalamatan siya ng personal. Humingi ito ng pabor na pangunahan niya ang pagsasanay sa mga kalalakihan na nakikipaglaban sa mga aswang. Hindi naman yun tinanggihan ni Calvin. Sa plaza ay tinipon ni Calvin ang mga kalalakihan at doon ay itinuro niya sa mga ito ang wastong paghawak at paggamit ng iba't ibang uri ng sandata. Maging ang tamang galaw ng katawan hanggang sa pagbuo ng taktika kung paano haharapin ng mga aswang ay itinuro na rin niya. Hindi makapaniwala si Calvin na darating ang panahon na gagawin niya ang bagay na yon, lalo na't wala naman siyang kasanayan sa pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Nanatili namang lihim sa lahat ang tunay na dahilan ng kakaibang lakas ni Calvin. Tanging si Buknoy lamang ang nakakaalam sa kapangyarihang taglay ng singsing na hindi pa rin naaalis sa daliri ni Calvin. Matapos ang pagsasanay, ay naglakad na si Calvin pauwi sa kanyang bahay. Tahimik lang siya at iniisip niya pa rin kung magagawa ba niyang talunin si Gabino gamit ang singsing, lalo na't wala pa siyang ideya kung gaano ito kalakas. Hindi inaasahan ni Calvin na makakasalubong niya si Emma na may dalang bigas na nakalagay sa plastik. Inirapan siya ni Emma at nagpatuloy na lang ito sa paglalakad. Hinawakan ni Calvin sa braso si Emma, pero malakas itong pumiksi. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Gusto lang sana kitang makausap, Emma. Kung tungkol ito sa kagustuhan mo magbalikan tayo, pwede ba, Calvin? Tigil-tigilan mo ako. Hindi ito ang tamang panahon para dyan. May kaguluhan dito sa baryo natin. Hindi yun ang gusto kong pag-usapan, Emma. Itatanong ko lang sana kung bakit nandito ka pa sa baryo natin. Ang akala ko isa kayo sa mga umalis simula nang dumating ang mga aswang. Wala kaming pera para makaalis dito, kaya pwede ba? Ubusin mo na lahat ng aswang dito, para may pakinabang ka naman. Teka, Emma, hindi ka ba masaya na marami ako napatay na aswang noong nakaraang gabi? Masaya, pero kung iniisip mo na babalikan kita dahil doon, ay nagkakamali ka. Diyan ka na nga. Bumagsak ang balikat ni Calvin habang pinapanood ang papalayong si Emma. Masakit para sa kanya na mula sa 2 taong nagmamahalan sila ay naging para na silang magkaaway. Kaya niyang tanggapin na wala na sila ni Emma, pero yung malamig na pakikitungo nito sa kanya, yun ang hindi niya kaya. Pagsapit ng gabi, naghanda na naman sina Calvin sa posibleng pagsalakay ng mga aswang. Pumwesto na sila sa may bukana ng baryo upang pigilan ang pagpasok ng mga aswang doon. Hindi nagtagal ay naging maalinsangan ang buong paligid. Naramdaman ni Calvin ang mabigat na enerhiyang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Maghanda na kayong lahat! Nararamdaman ko, nandito na sila! Pagsabi nun ni Calvin ay naging alerto ang lahat ng kasama niya. Hinigpitan ni Calvin ang pagkakahawak sa kanyang itak at diretso ang tingin niya sa direksyon kung saan maaaring lumabas ang mga aswang. Hindi nagtagal ay nakita na nila ang mga aswang na parating. Nasa unahan ng mga yon si Gabino at napansin ni Calvin na diretsong nakatingin ito sa kanya. Huminto si Gabino ilang metro lamang ang layo sa kanila. Nakakatakot itong ngumisi habang hindi pa rin inaalis ang tingin kay Calvin. Isa sa mga alagad ko ang nagsabi sa akin na ikaw ang tumalo sa maraming aswang sa unang pagsalakay. Kahanga-hanga ka. Hindi ko akalain na may kagaya pa ni Federico na nabubuhay sa baryong ito. Tama ka, Gabino. Ako nga yun. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon na umalis na. At huwag nang babalik dito kahit kailan. Kung ayaw mo maggaya sa iyong ama.
Masyadong mataas ang tingin mo sa iyong sarili, bata. Tignan natin kung sino ang mamamatay sa ating dalawa ngayong gabi. Malakas na umalulong si Gabino at yun na nga ang naging hudyat para umatake ang mga aswang. May mga gumapang sa lupa, may mabilis na tumakbo at may ilan na tumalon-talon sa mga puno. Sinalubong ni Calvin ang dalawang aswang at mabilis niyang sinaksak sa dibdib ang una, habang ang isa naman ay ginilitan niya sa leeg. Umalsik ang mga dugo nito sa kanya na parang mas nagpabuhay pa sa kanyang lakas. Ang singsing sa kanyang daliri ay patuloy na nagbigay sa kanya ng panibagong lakas at bilis. Napansin niyang para bang lumalabo ang paligid sa sobrang bilis ng kanyang kilos at ang bawat galaw ng kanyang kaaway ay mabagal naman sa kanyang paningin. Tinaga niya ang isang aswang sa balikat. Sinipa ito at muling tinaga sa leeg. Habang patuloy ang kaguluhan, nakita ni Calvin na isa-isa nang natutumba ang ilan sa kanyang mga kasamahan. May mga kinagat sa leeg, nilapa ng buhay, habang ang iba naman ay pilit lumalaban kahit duguan na. Si Buknoy ay napaligiran ng 3 aswang, pero agad na sumaklulo si Calvin. Pinagtataga niya sa leeg ang mga ito at nalaglag sa lupa ang mga pugot na ulo ng 3 aswang. Diyos ko! Salamat, Chong! Mag-iingat ka, Buknoy! Sa paglingon ni Calvin sa kaliwa, ay doon niya nakita si Gabino. Malaki ang katawan nito at may mahahabang kuko at ngipin na tila kutsilyo. Ang balat nito ay nangingintab dahil sa dugo. Nagtama ang mata ni Calvin at Gabino na para bang silang dalawa na lamang ang naroroon. Kung sa tingin mo ay mapapatay mo ko gaya ng aking mga alagad, ay nagkakamali ka. Ibahin mo ko sa kanila. Ha! Ikaw yata ang mas mataas ang tingin sa sarili. Tandaan mo, wala kang pinagkaiba sa mga alaga mo. Pare-parehas kayong mga halimaw! Malakas na umangil si Gabino at tila isang mabangis na hayop itong sumugod kay Calvin. Sinalubong ito ni Calvin gamit ang itak, pero sa unang salpukan pa lang ay nagawa na siyang masuntok ni Gabino sa dibdib na nagpalipad sa kanya palayo. Napangiwi sa sakit si Calvin pero agad siyang tumayo. Mabilis na sumugod si Gabino at sunod-sunod ang hampas ng mga kamay at kuko nito. Napasigaw si Calvin habang paulit-ulit niyang nararamdaman ang pagbaon ng kuko ng aswang sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Calvin na siyang nagpatumba sa kanya. Pero sa isang iglap ay nagliwanag ang singsing sa kanyang daliri. May naramdaman siyang mainit na enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Tumindig ang kanyang balahibo at biglang napawi ang hapdi ng kanyang mga sugat. Umangat ang kanyang katawan at parang may puwersang nagtulak sa kanya para bumangon. Kung ako sa'yo, ay susuko na lang ako. Walang laban ng isang kagaya mo sa isang tulad ko. Tumigil ka! Ikaw ang dapat sumuko! Bago pa kita mapaslang! Sumigaw si Calvin habang sumusugod pabalik kay Gabino. Nagpalitan sila ng mabibilis na pag-atake. Kaliwat kanang saksak, taga at suntok ang ipinaulan ni Calvin kay Gabino. Ngunit sa pagkakataon na yon ay mas mabilis na si Calvin. Tinaga niya ang braso ni Gabino at naputol ito. Umatungal sa sakit ang halimaw. Sinundan ito ni Calvin ng isang malalim na hiwa sa tiyan at lumabas ang itim na lamang loob nito. Napaluhod si Gabino sa lupa. Nagpumilit pa itong tumayo, pero tinulak ito ni Calvin sa lupa. Bumalik sa pagkakaluhod si Gabino at walang pagdadalawang isip na tinagaan ng malakas ni Calvin ang leeg ni Gabino. Tumalsik ang pugot na ulo ni Gabino sa lupa at kasabay nun ay sabay-sabay na sumigaw ang mga alagad nitong aswang. Nagpulasan palayo ang mga aswang nang makitang patay na ang kanilang pinuno. Ang ilan ay hinabol ni na Calvin at kanilang pinagpapatay.
Hoy! Mga duwag! Bumalik kayo rito! Hindi pa ako tapos sa inyo! Tatagtarin ko kayo ng pinong-pino! Gagawin ko kayong bopis! Hoy! Magsibalik kayo! Bumagsak sa lupa si Calvin na hingal habang ang katawan niya ay basang-basa sa dugo. Nilingon niya ang paligid. Maraming sugatan sa panig nila at may mga patay rin, pero mas marami ang nabuhay. Agad din nilapitan ni Calvin si Buknoy kasama ng ilang kalalakihan. Sa dami ng sugat na kanyang natamo ay nanlabo na ang kanyang paningin at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nang magising si Calvin ay nakahiga na siya sa hospital bed. Si Buknoy ang una niyang nakita na may malaking ngiti sa muka. Hay, salamat sa Diyos! At nagising ka na rin sa wakas, Chong! Teka, nasaan ang iba nating mga kasamahan? Nandito rin sila sa ospital, Chong. At gaya mo, nagamot na rin sila. Grabe, Chong! Ang galing mo talaga! Lodi na kita! Biruin mo, napatay mo si Gabino, ang pinuno ng mga aswang. Sigurado ako na wala ng aswang ang babalik sa baryo natin dahil patay na ang pinuno nila eh. Kung meron man dapat pasalamatan, ay ang Diyos yun at si Don Federico. Dahil kung hindi sa singsing niya, ay hindi ko yun magagawa. Sus! Pahambulipi ka pa dyan eh. Ano ba silbi ng singsing ni Don Federico kung walang gagamit, di ba? Ay, oo nga pala. Alam mo ba na paglabas mo dito sa ospital, ay paparangalang ka sa baryo natin? Ang dami talagang humahanga sa ngayon, pre. Ibang-iba ka na. Hindi naman na kailangan nun eh. Sapat na sa akin na malaman na ligtas ulit ang baryo natin mula sa mga aswang. Ano ka ba? Hayaan mo na ang mga tao na parangalang ka. Pambihira ka naman oh. Paraan namin yun para pasalamatan ka, Chong. Oo nga pala. Tatawagin ko lang ang nurse ha. Ang sabi kasi sa akin eh, tawagin ko raw sila kapag nagising ka na. Nagmamadaling lumabas ng kwartong yun sa ospital si Buknoy. Nang mapag-isa na lamang si Calvin, ay napangiti siya sapagkat alam niya na nawakasan na nila ang banta ng aswang sa kanilang baryo. Makalipas ang ilang araw, ay tuluyan na ngang nakalabas ng ospital si Calvin. Sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at sinag ng araw na matagal-tagal na rin niyang hindi nasilayan. Si Buknoy ang sumundo sa kanya at agad silang bumiyahe pabalik sa kanilang baryo. Pagkarating sa baryo, ay napansin ni Calvin ang dami ng tao sa labas. May mga palamuting banderitas na nakasabit sa daan. May mga mesa ng pagkain sa gilid. At ang mga bata ay nagsisigawan sa tuwa. Alam niya na malayo pa ang piyesta sa lugar nila. Pero tila, ganun ang nangyayari ng mga sandaling yon. O ano? Sabi ko na sa'yo eh, may pa-heroes welcome kami sa'yo, Chong. Tumulo ang luha ni Calvin dahil sa tuwa. Agad siyang isinakay sa isang kariton na hinila ng kalabaw at dinala patungo sa plaza kung saan naroon ang halos lahat ng taga-baryo. Sa gitna ng plaza ay may maliit na entabladong gawa sa kahoy. Umakyat doon si Calvin at sabay-sabay ang palakpakan ng mga tao. Pinangunahan ng kapitan ng baryo ang seremonya. Sa ngalan ng buong baryo, kami ay taus-puso nagpapasalamat sa iyong kabayanihan, Calvin. Dahil sa iyo, ay muling nabuhay ang pag-asa namin at naibalik ang kapayapaan dito sa ating lugar. Itinuro ng kapitan ang mikropono. Tumayo si Calvin sa harap ng mikropono at huminga siya ng malalim bago nagsalita sa harap ng napakaraming tao. Maraming salamat po. Hindi ko po akalain na may ganitong pagsalubong po sa akin sa pagbabalik ko. Pero ang totoo po, hindi ko ito nagawa ng mag-isa. Lahat po tayo dito ay lumaban. Lahat po tayo ay may papel sa pagkapanalo po natin. Gusto ko rin pong pasalamatan una ang Panginoong Diyos sa gabay niya po sa ating lahat. At si Don Federico po, hindi lang dahil siya ang unang nakipaglaban sa mga aswang, kundi dahil sa mga iniwan niyang salita at halimbawa
Siya po ang naging inspirasyon ko kung bakit mas pinili ko pong lumaban kasama nyo. Isa po siya sa dahilan kung bakit hindi po ako sumuko. Dalangin ko po, kung nasan man po siya ngayon, ay sana ay nasa maayos na siyang kalagayan. Maraming salamat po sa inyo uli. Tagumpay po para sa ating lahat. Napuno ng palakpakan at hiyawan ang buong plaza. Tumakbo ang ilang mga bata papunta kay Calvin at sabay-sabay na yumakap sa kanya. Habang yakap-yakap siya ng mga ito, ay naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng singsing sa kanyang daliri. Hindi makapaniwala si Calvin sa mga nangyari sa mga sumunod na araw. Dumagsa ang tulong sa kanya mula sa iba't ibang grupo ng mga tao. May nagbigay ng pera, regalo at maging mga pagkain. May natanggap din siyang mga sulat na nagpahayag ng paghanga at pasasalamat sa kanya. Isang hapon, kasama ni Calvin si Buknoy sa bahay niya habang nagbubukas sila ng mga regalong natanggap niya. Grabe, Chong! Sa dami ng regalong natatanggap mo araw-araw, ay parang bodega na tong bahay mo ah. Kaya nga gusto ko na nga sabihin na wag na sila magbigay kasi hindi naman ako humihingi ng kahit na anong kapalit sa ginawa ko . Ano ka ba naman, Chong? Samantalain mo na lang itong pagkakataon na ito. Naputol ang pag-uusap nila nang biglang dumating si Emma. Diretso itong pumasok at tumayo sa harapan ni Calvin. Calvin, nandito ako para humingi ng sorry sa'yo. Baka pwedeng magkabalikan na tayong dalawa. Pasensya ka na, Emma. Pero wala na akong balak na balikan ka . Napagtanto ko kasi na simula na maging tayo, ay nawala na ang totoong ako. Pero magbabago na ako, promise. Hindi na ako magdedemand ng mga bagay na hindi mo kayang ibigay. Magiging good girl na ako. Sorry talaga, Emma. Sa iba mo na lang iparanas yung pagbabagong sinasabi mo. Isa pa wala lang sa pakikipagrelasyon ng focus ko ngayon, kundi sa pagtulong na lamang sa mga tao. Hindi natin alam kung may mga aswang pa bang sasalakay dito sa baryo natin. Calvin, wala na bang paraan para magbago ang isip mo? Please, Calvin. Umiling si Calvin bilang tugon. Biglang tumalim ang mga mata ni Emma at galit siya nitong tinignan. Ang yabang mo ah! Porkit sikat ka na ngayon? Che! Bahala ka na nga sa buhay mo! Galit na umalis si Emma at nang wala na ito, ay malakas na tumawa si Buknoy. Tignan mo ang babaeng yun. Ang sabi niya, nagbago na siya. Pero hindi lang napagbigyan ng gusto Nagmaktol na naman. Pabihira talaga, oo. Pabayaan mo na siya, Chong. Ang importante ay mabuksan na natin itong mga regalo sa akin. Ang dami pa Baka mamaya, merong kotse o house and lot dito, di ba? Malakas na nagkatawanan sina Calvin at Buknoy. Habang patuloy sila sa pagbubukas ng mga regalo, ay puno ng kasiyahan at kapayapaan ang puso ni Calvin. Hanggang sa sandaling yon, pakiramdam niya ay nananaginip lang siya sa dami ng magagandang bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Isang umaga ay dinalaw ni Calvin ang libingan ni Don Federico sa sementeryo. Nag-alay siya rito ng mga bulaklak at ipinagsindi niya ito ng kandila. Don Federico, maraming salamat po sa lahat. Hindi ko man agad naisip nun, pero lahat ng ginawa mo para sa amin ay hindi po nasayang. Habang nasa akin po ang singsing na to, pinapangako ko po na poprotektahan ko po ang buong baryo. Hindi ako tatalikod sa tungkulin, nakakambal ng inyong singsing. Napatingin si Calvin sa suot niyang singsing. Hinawakan niya yon at sinubukang alisin. Nagulat siya nang nagawa niya yung hubarin. Saglit siyang napatingin sa singsing, ngunit isinuot niya yung muli. Naniniwala siyang hindi pa roon nagtatapos ang kanyang laban dahil alam niya na palaging may kasamaan
na pilit sisira sa kapayapaan ng mga inosente. At hanggat nasa kanya ang singsing, hindi siya hihinto sa pagiging tagapagtanggol ng kanyang baryo habang siya ay nabubuhay.